Uminit ang sagutan sa pagitan ni na dating Senator Antonio Trillanes IV at Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng pagprepresenta ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nauna nang nagpahayag si Marcoleta na plano niyang ipatawag sa bubuksang investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee nitong darating na June 4 ang dating senador upang linawin ang nabanggit na insidente. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka yung pagkaroon ng paputukan nung May 13. Opo. Magkasunod na araw yun. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Doon, kailangan maimbestiga yan. Hindi naman ito pinalampas at matapang na sinagot ni Trillanes ang hamon ni Marcoleta at iginiit na hindi siya natatakot humarap kung sakaling imbitahan siya nito sa imbestigasyon sa Senado kaugnay sa paglitaw niya noong tangkang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kay Trillanes noong May 30, sinabi ni Trillanes na hindi raw siya natatakot kay Marcoleta at handa siyang tanggapin ang posibleng imbitasyon ni Senator Rodante Marcoleta na dumalo sa Senate probe sa kanyang presensya sa pagtatangkang arestuhin si Senator Bato de la Rosa noong May 11. Nanindigan rin si Trillanes na nandun siya dahil unang hinamon siya ni De La Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magbusa sa akin. Game ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi hinamon ako ni Bato di ba? Matatandaang nahinga ng reaksyon noong minsan si Marcoleta hinggil sa pagtungo ni Trillanes noon sa Senado dahil sa hiling ni De La Rosa. Sabi ni Marcoleta, Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato, na be Pag present. sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng Thai, kakain siya ng Thai? Thank you. ngunit paliwanag ni Trillanes na magkaiba umano ang utos sa hamon. Ngayon, hindi yun utos. Hindi ako inutusan. Bato, hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. So, I accepted that challenge. Ngayon na sabi ko nga, itong kung si Marcoleta, hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept that as well. Sinabi rin ni Trillanes na mas maraming warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang inaasahang ilalabas sa mga susunod na buwan. Pero sir, update na lang po sa ICC, sir. May info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo, sir, kung nasaan po si Senator Bato de la Rosa as of the moment? Maraming mga leads pero kailangan i-validate ito kasi we have to be very sure. But in time, ano yan? Magkakamali yan. Pag bumungaw yan, arestado yan. Eto mga kabunyog, mga kababayan, maganda itong pagkikwentuhan natin. Ha? Itong si Marcoleta masyadong mayabang. Sa bagay, dati na itong mayabang Dati na yang mayabang si Marcoleta. Kaya lang mga kabunyog, syempre, mas lalong naging mayabang ngayon dahil sila na yung mayorya sa Senado. Syempre, siya pa yung kanang kamay ni Cayetano. Nagkakasundo sila, si Cayetano, si Marcoleta, si Amy Marcos. Yan. Talagang gusto nila makibanggaan kahit kanino Masyado nang mayabang itong si Cayetano, mayabang din si Marcoleta. Kaya ngayon nagkasundo sila. Ngayon sa yabang ni Marcoleta, pinili siya ni Cayetano na
mamuno sa mga investigasyon. Siyempre, gusto ni Cayetano na ibangga ang Senado sa minorya, pati sa palasyo. Talagang ang gagawin talaga ni Cayetano, parang wala siyang pakialam kung nagki-create siya ng mga kaguluhan, wala siyang pakialam kung masira na ang imahe ng Senado, handa daw siya na panindigan kung ano ang sa tingin niya dapat sa Senado. Kaya lang marami nang nagre-react kasi wala na araw-araw na lang kaguluhan ang dala ng pamumuno ni Cayetano sa Senado. Kaya lang, yun din ang gusto nila Marcoleta Yun din ang gusto ni Marcoleta. Alam naman natin si Marcoleta gusto lagi away. Gusto lagi away. Gusto lagi ipakita na magaling siya. Pero ngayon napahiya siya kay Trillanes. Kasi sabi niya iimbestigahan niya daw si Trillanes. Iimbestigahan daw tungkol sa nangyari kay Bato. Tinanong si Trillanes ng media kung anong masasabi. Ay sabi ni Trillanes, walang problema sa kanya yan. Hindi daw siya natatakot. Pag pinakita daw sa kanya, ay pag sinabihan daw siya ni Marcoleta na pumunta ng Senado para batukan si Marcoleta, gagawin niya daw yan. Kaya, pahiya si Marcoleta. Akala ni Marcoleta matatakot si Trillanes sa kanya. Nagkamali si Marcoleta. Pero, abangan natin kung anong gagawin niya. Siseryosuhin ba ni Marcoleta ang banta niya kay Trillanes? Anuhin niya daw ito? Papatawag niya daw ito at iimbestigahan. Ay, sabi naman ni Trillanes, handa daw siya dyan. Wala daw problema sa kanya yan. Yun, maganda yun. Magkakasubukan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito kasing si Marcoleta, dahil ngayon sa bagong liderato ng Senado, ang gagawin nila Cayetano, una, papalitan si Lacson. Yung mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon, isasagawa pa rin daw, itutuloy, pero ang magsasagawa na ng investigasyon si Marcoleta. Sa bagay, dati namang si Marcoleta ang nagsasagawa niyan. Bago pinalitan si Marcoleta ni Lacson, si Marcoleta. Kaya lang nakita naman natin kung ano yung direksyon ng Blue Ribbon sa ilalim ni Marcoleta. Sa ilalim ni Marcoleta, pinagtatanggol niya si Diskaya. Ang iniimbestigahan niya yung Kamara, si Martin Romualdez, doon siya nakafocus. Pero pagdating sa mga kapwa niya senador, tulad nila Jinggoy, Joel Villanueva, wala, pinagtatanggol niya yan. Kasi para sa kanya, ang kapwa senador dapat protektahan. Yan din ang gagawin ni Marcoleta diyan, mga kabunyog. Ngayong siya na uli ang Blue Ribbon, actually, ang Blue Ribbon Committee chairperson, si Pia Cayetano. Kaya lang, nag-create ng subcommittee. Ang ginawa nila, nag-create ng subcommittee para lang sa flood control. So, ang target talaga nila, wag na si Pia Cayetano ang mag-imbestiga ng flood control. Bagamat ang Blue Ribbon Committee chairperson ay si Pia Cayetano, pero pagdating sa flood control, ibinigay nila yan kay Marcoleta. Kaya ang gagawin dyan ni Marcoleta, alam naman natin, ang katandem ni Marcoleta, si Mike Defensor, si Libby Baligod, kaya ngayon, makakabuelo na sila ngayon. Ipapatawag ni Marcoleta, sila Libby Baligod, ipapatawag si Mike Defensor, ipapatawag yung 18 na ex-Marines, yan yun. Siyempre, ang ididiin nila dyan, si Martin Romualdez, Sandro Marcos, malamang tutumbukin na nila ngayon si PBBM mismo. Yan ang magiging direksyon ni Marcoleta. Mayabang si Marcoleta, hindi lang daw yung Blue Ribbon, hindi lang daw yung flood control ang iimbestigahan niya. Pati daw yung nangyari kay Bato, iimbestigahan niya rin. Ang problema dito kay Marcoleta sa sinasabi niyang iimbestigahan yung nangyari kay Bato, kung ang ombudsman, kung ang DOJ, kung ang NBI, ang iniimbestigahan ay yung ginawa ni Mau Aplaska, o di ba yung ginawa ni Mau Aplaska, nagpaputok kahit wala namang NBI,
OA. Exaggerated yung naging reaksyon ni Mau Aplaska, kaya nga preventively sinuspend ng ombudsman. Oh. At nakita naman natin doon, OA din yung mga senador. Oh. Nakita rin natin doon na si Bato de la Rosa ay nagtatakbo hanggang doon sa muntik na ng madapa sa hagdan. Oh. Yan, at nakita rin natin na yung nangyaring putukan ay konektado doon sa pagtakas ni Bato, na kung saan iniimbestigahan din si Robin Hood Padilla. Yan yung investigasyon ng ombudsman, yan ang investigasyon ng DOJ, yan ang investigasyon ng NBI, CIDG. Ang gagawin ni Marcoleta, babalik ta rin din ngayon ng kwento. Ang gagawin ni Marcoleta, babalik ta rin ang naratibo. Sa pagkakataon namang ito, papalabasin niya naman na hindi totoo yung findings ng NBI, hindi totoo yung findings ng DOJ, hindi totoo yung findings ng ombudsman, hindi totoo yung findings ng mga ahensya ng gobyerno. Babalik ta rin ni Marcoleta ang kwento. O syempre, ang gagawin niya, ang papalabasin niya, ang inapi si Bato de la Rosa. Di ba? Ganun naman yung naratibo nila diyan. Palabasin nila na totoo na pinasok ang Senado ng NBI. Papalabasin nila natkot yung mga senador. Na yung pag-iyak ni Pia Cayetano ay totoo yun. Sila ay traumatized. Ganun yung magiging laman ng... Kaya sa totoo lang mga kabunyog, sa ilalim ni Marcoleta ngayon, nakakasuka yan. Ang mga investigasyon yan, nakakasuka yan. Yan ang problema ng isang Senado na hawak nila Cayetano at nila Marcoleta. Nakakasuka. Pagdating lang doon sa flood control, saan ka nakakita? Didipinsahan mo pa si Diskaya? Kaya tuwang-tuwa ngayon dito si Diskaya eh. Tuwang-tuwa dito si Diskaya kasi kakampi na ni Diskaya yung Malamang makalaya na si Corley Diskaya sa Senado. Ay di ba nakakulong ngayon si Diskaya sa Senado kasi sa contempt, sinight ng contempt nila Lacson. Tuwang-tuwa sigurado yan sila Corley Diskaya. Kasi makakalaya na makakalaya na yan. Kasi padrino nila itong si Marcoleta, di ba? Gusto pa nga ni Marcoleta maging state witness sila Diskaya. Kaya mga kabunyog, sa totoo lang, lahat ng pinagpaguran nila Senador Ping Lacson, babalik ta rin ito ni Marcoleta. Kaya nakakalungkot, Nakakalungkot. Tapos yung tungkol naman doon sa mga findings ng law enforcement agencies natin na ang pinapakita sa CCTV ay peke yung putukan doon sa Senado, yung pag-iyak ng mga nila Pia Cayetano ay drama lang, hindi naman totoo na pinasok talaga ang Senado. Babaguhin ni Marcoleta yan. Papalabasin ni Marcoleta na yung version nila ng pangyayari. Sa totoo lang, masusuka kayo. Masusuka tayo diyan sa gagawin ni Marcoleta. Habang ginagawa niya yan, lalong nagiging mayabang yan. Sabi niya, gagawin niya daw uli gagawin niya daw ang Senado na ang mga investigations ay kapani-paniwala. Wow, kapani-paniwala. Iimbestigahan niya rin daw yung nangyari noong May 11, yung kay Bato de la Rosa. Iimbestigahan niya rin daw yung nangyaring putukan. Kaya alam na natin kung anong kalalabasan ng sinasabi niyang investigasyon na yan. Di ba? Kaya ito, i-expect na natin na kung tayo ay pinupuri natin yung blue ribbon sa ilalim ni Lacson, dito masusuka tayo sa mga lalabas dito sa investigasyon ni Marcoleta. Yan ang makukuha natin sa isang Senado na nasa ilalim nila Cayetano at Marcoleta. Masusuka tayo talaga mga kabunyog. Ngayon, hindi pa nga nagpapatawag ng investigasyon, nagsisimula pa lang itong si Cayetano ay si Marcoleta, mayabang na. Mayabang na mga kabunyog. Sabi niya, plano niyang ipatawag si Trillanes. Yun. Talagang si Trillanes pa yung in-special niyang i-mention, Sabi niya, plano niyang imbestigahan yung nangyari nung May 11.
Yung yung biglang sumipot si Bato tapos nagtatakbo muntik ng hindi pala muntik na, talaga namang nadapa dun sa hagdan sa sobrang takot. Iimbestigahan niya daw 'yon. Ipapatawag niya daw si dating Senador Sani Trillanes. Bakit nandun si Trillanes dala-dala yung warrant of arrest galing sa ICC? Bakit daw nakialam doon si Trillanes? Yun. Ipapatawag niya daw ito. Minimension niya si Trillanes, akala niya matatakot. Talagang pinag-iinitan nila si Trillanes, mga kabunyog. Pinag-iinitan nila. Imaginin nyo, kauupo pa lang niya bilang vice chairperson ng vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang kaagad-agad na sinasabi niyang ipapatawag niya si Trillanes. Ganun sila kagalit kay Trillanes. Ganun kagalit itong sila Kasi si Trillanes yung nakikita nila na palaban talaga eh. Grabe na yung ginawa sa kanila ni Trillanes na sakit ng ulo eh. Unang-una yung kay Duterte, 'di ba? Sino ang nagpagod niyan na talagang lahat talagang ginawa niya ng ginawa niya ng trabaho talaga na kahit hindi siya part ng gobyerno, kahit sa private capacity niya, talagang ginawa ni Trillanes na si Duterte ay madala sa ICC. Kaya nga galit na galit sa kanya itong mga Duterte, pro-Duterte. Lalo na yan si Marcoleta. Tapos ngayon na naman kay Bato de la Rosa, ay di ba lagi nang nagsasabi si Trillanes, mayroon na yang warrant, mayroon na yang warrant. Tapos nung nilabas nung nakaraang taon, 2025, nilabas ni Boying Rimulyan na mayroon ng arrest warrant, ayaw maniwala yung iba. Pero natakot na si Bato, nagtago na. Nino galing yung information na yon? Ay malamang kay Trillanes yon. Kasi si Trillanes kasi may connection sa ICC. Hindi niya naman tinatago yan. Na syempre sila yung nag-file ng kaso sa ICC. Kaya mayroon siyang mga connection sa ICC. Ngayon, nung una ayaw pa ngang maniwala nila na mayroon talagang arrest warrant si Bato. Ayaw nilang maniwala. Pero nung araw na yon, nung May 11, biglang nilabas ni Trillanes yung warrant of arrest ng ICC. Yun. Pagkatapos nun, kinonfirma na ng ICC, totoo nga na may arrest warrant para kay Bato de la Rosa. Tapos kinalaunan, kinumpirma na rin ng gobyerno ng Pilipinas na may mga kopya na sila ng arrest warrant. Kanino yon? Sino ang unang naglabas niyan? Si Trillanes. Kaya mainit talaga ang dugo nito nila Marcoleta kay Trillanes. Kaya imaginin nyo naman, ang una kaagad na iimbestigahan na nabanggit ni Marcoleta ay si Trillanes. Ganon ka-personal ang galit nila Marcoleta, nila Cayetano at nila Bato de la Rosa dito kay Trillanes. Talagang binanggit pa yan ni Marcoleta. Dalawa ang iimbestigahan ni Marcoleta. Sa June 4, iimbestigahan niya daw yung flood control. Tapos ang isa niya pa raw na iimbestigahan yung nangyari nung May 11. Yung biglang sumupot si Bato, nandun din si Trillanes para tumulong sa pag-aresto kay Bato. Dala-dala pa ni Trillanes yung warrant of arrest ng ICC. Kaya sabi ni Marcoleta, ipapatawag ko yan si Trillanes. Pagpapaliwanagin ko yan. Bakit mayroon siyang kopya ng ICC arrest warrant? Bakit binabandila niya pa yung arrest warrant ng ICC noong May 11, nung araw na lumitaw si Bato? Ano ang right niya na nandun? Yun. Talagang parang ang yabang ni Marcoleta, tinatakot si Trillanes na parang ang daming ipapaliwanag ni Trillanes. Kaya talagang personal ang nito ni Marcoleta kay Trillanes. Ipapatawag niya daw, pagpapaliwanagin niya bakit binabandila nito yung warrant of arrest ng ICC, bakit daw ito may hawak na warrant of arrest ng ICC, ano daw ang trabaho ni Trillanes doon, anong kapangyarihan ni Trillanes at nandun para iserve ang warrant. Parang pinapauna na kaagad ni Marcoleta, Trillanes, humanda ka, ipapatawag kita, ito yung mga sagutin mo. Itong mga tanong na to, sagutin mo. Bakit nandun ka nung May 11? Bakit may hawak ang warrant of arrest ng ICC? Saan ka kumuha nun?
Ha? At saka, anong karapatan mo o kapangyarihan mo na nandun ka para sa pag-aresto kay Bato de la Rosa? Ha? Anong trabaho mo sa gobyerno para magkaroon ka ng ganong kapangyarihan? Yun. Kumbaga, ngayon pa lang, sinasabi na ni Marcoleta na anuhin niya, talagang gigisahin niya si Trillanes. Ha? Tinatakot niya si Trillanes. Ang malinaw doon, parang pinapaunahan na si Trillanes. Maghanda ka, Trillanes, ipapatawag kita. O, ganun. Ganun kayabang si Marcoleta, mga kabunyok. Imaginein mo naman, sa dami ng trabaho ng sa dami ng trabaho ng gobyerno, sa dami ng trabaho nila sa lehislatura, tapos sila pa lang ngayon, kauupo pa lang nila bilang bagong mayorya ng Senado. Tapos ang iimbestigahan nila si Trillanes. Sus naman. Doon pa lang makikita niyo mga kabunyog. Ibig sabihin, bakit nila iimbestigahan si Trillanes? Dahil gusto nilang ipahiya ito. Gusto nila na ipakita na walang kapangyarihan si Trillanes at ginagawa niya yung mga bagay na yon, wala siyang kapangyarihan. Kaya dapat siyang siguro magre-rekomenda sila. Kasuhan si Trillanes, hindi natin alam kung anong plano ng mga yan. Basta, yung plano ni Marcoleta, ipahiya si Trillanes at ilagay ito sa alanganing sitwasyon na sa tingin niya, hindi maipapaliwanag ni Trillanes o hindi masasagot ni Trillanes ang mga tanong niya. Ano na yon? Alam na natin ang mga tanong ni Trillanes, saan ka kumuha ng warrant of arrest ng ICC? Paano ka nakakuha ng kopya? Bakit nandun ka nung May 11? Anong kapangyarihan mo para arestuhin si Bato de la Rosa? Bakit mo doon ibinandila yung warrant of arrest ng ICC? Yan yung mga tanong niyan sigurado. At akala niya, sa ngayon, pagkarinig niya ni Trillanes, matatakot na si Trillanes sa kanya. Di ba? Matatakot na. Yan yung inaasahan niya. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, nakarating na kay dating Senador Sonny Trillanes, yung banta na yan ni Marcoleta. Nakarating na. In-interview na si Trillanes ng media Nakarating na at tinanong na si dating Senador Sonny Trillanes. Alam niyo kung anong sagot ni dating Senador Sonny Trillanes? Kung natatakot siya kay Marcoleta kasi nagbanta na nga si Marcoleta na ipapatawag siya. Sabi ni Marcoleta, iimbestigahan ko ang nangyari noong Mayo 11 nung paglitaw ni Bato de la Rosa. Bakit nandun si Trillanes? Bakit hawak niya ang warrant of arrest ng ICC? Saan siya kumuha nun? Anong kapangyarihan niya na nandun siya? Ngayon, nakarating na kay Trillanes. Ang sagot ni Trillanes, alam niyo kung ano? Ito yung eksaktong sagot niya. ABS-CBN. Hindi naman ako natatakot dito kay Senador Rodante Marcoleta. Pero time and again, nandoon ako kasi hinamon ko ni Senador Ronald de la Rosa. Hindi ako inutusan ni de la Rosa, hinamon niya ako. I accepted that challenge. Ngayon, kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya, I will accept that as well. Matindi mga kabunyog. Yan si Trillanes. Yan si Trillanes. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, nakarating na daw sa kanya yung mga komentaryo ni Marcoleta. Nakarating na din sa kanya na ipapatawag siya para imbestigahan. Pero ang sabi niya ni Trillanes, paulit-ulit niya na daw naman na sinabi na nandun siya sa Senado kasi ang hamon ni Bato sa kanya, public yung hamon ni Bato Mr. Trillanes, go ahead. Gusto mo ikaw pang magpusa sa akin, sumama ka pa pag inaresto ako. Yun. Sabi ni Trillanes, ginawa niya. Kaya nandun siya dahil binamon siya ni Bato. Na go ahead. Mr. Trillanes, kung gusto mo, sumama ka pa pag aresto sa akin, ikaw pang magpusa sa akin. Yun daw ang plano niya. Susundin niya daw yung hamon ni Bato. Kaya, kumbaga, pinagbigyan niya yung hamon ni Bato para ipakita na hindi siya takot kay Bato. Kaya nandun siya sa Senado. Ay ngayon, ang tanong, nung pinatawag ba siya ni Marcoleta sa investigasyon? Kasi nagsabi ni si Marcoleta ipapatawag siya. Attend ba siya? Ay, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, wala sa kanyang problema yan. Go na go daw yan sa kanya. Sabi ni Trillanes,
Pag inimbitahan daw siya ni Marcoleta na pumunta ng Senado at batukan siya, batukan si Marcoleta, ha? Gagawin niya daw yan, tanggap niya daw yan. Ano ang pinapakita diyan ni Trillanes? Ha? Kabaliktaran ng gustong mangyari ni Marcoleta na matakot si Trillanes. Hindi. Hindi natatakot si Trillanes. Oh. Ano yan? Actually, tama naman yung sabi ni Trillanes. Panahon nga ni Digong. Presidente pa si Digong, hindi siya natakot. Dito pa kay Marcoleta. Ha? Oh. Sa totoo lang mga kabunyog, tama naman si tama naman si Trillanes. Sino naman ang magtatakot sa kanya? Si Marcoleta? Oh, ay panahon nga ni Trillanes, panahon nga ni Duterte, si Digong, presidente pa noon. Hindi siya natakot. Oh, sinampahan niya ng kaso si Duterte sa ICC, panahong presidente pa si Duterte. Oh, kailan ba isinampa nila Trillanes yung kaso kay Duterte sa ICC? 2017, 2018. Oh, presidente pa niyan si Trillanes, ay si Duterte. Oh, kaya tama naman yung sabi ni Trillanes. Eh. Bakit ako matatakot kay Marcoleta? Kay Duterte nga, hindi ako natakot sa kanya pa. Matindi yung sabi ni Trillanes. Imbitahan niya ako sa Senado, sabihin niyang batukan siya, babatukan ko talaga siya. Ha? O kaya maganda ito mga kapunyog. Maganda. Ang akala naman ni Marcoleta, matatakot si Trillanes. Doon sa mga tanong niyang sinabi, bakit ka may kopya ng warrant of arrest ng ICC? Oh, bakit ka nandoon? Anong trabaho mo at nandun ka? Nung May 11. Oh, di ba? May mga sagot na si Trillanes, sinabi niya na rin naman. Nandun siya, hindi naman para pangunahan ng NBI. NBI pa rin yung mag-aaresto kay Bato. Oh. Kaya lang, nandun siya para ipakita kay Bato na yung sabi ni Bato na gusto mo Mr. Trillanes, pag-aresto sa akin, nandun ka, sumama ka pa. O, di sumama nga si Trillanes. Di ba? Sa totoo lang, sobrang takot ni Bato kay Trillanes. Kung akala nga ni Bato noon, kasama sa humahabol sa kanya dun paakyat sa hagdan, kasama si Trillanes. Wala naman, hindi naman. Hindi naman kasama si Trillanes doon. Ano yon? Kaya nga sabi ni Trillanes, hindi ako kasama doon sa humabol sa kanya. Ay kung kasama ako doon sa aaresto sa kanya, di naaresto na siya. Hindi sana siya nakalusot. O yun. Kasi mali naman talaga na si Trillanes ang aaresto kay Bato. Mali naman. Hindi naman siya law enforcement eh. Ha? Kaya hindi naman siya law enforcer. Kaya sabi ni Trillanes, nandun siya, hindi naman para arestuhin si Bato. Nandun siya para ipakita kay Bato, ang sabi ni Bato, gusto mo Mr. Trillanes, pag-aresto sa akin, sumama ka pa. O, sumama nga siya. Pero hindi naman siya ang mag-aaresto kay Bato. Ang mag-aaresto pa rin kay Bato, yung mga law enforcement officers, yung mga law enforcers, NBI. Kaya lang, nandun siya para tumulong. O, nang hinahanap na yung warrant of arrest, yung mga NBI yata, ayaw ipakita yung O, siguro, nahihiya yung mga NBI na ipakita kasi wala si Melvin Matibag doon, wala yung hepe nila. O, hinahanap yung warrant of arrest. Masyado ng nagyayabang sila Cayetano noon at saka sila Marcoleta na wala namang warrant of arrest talaga kay Bato de la Rosa. Napilitan na ngayong ipakita ni Trillanes yung warrant of arrest. Di ba? Sabi ni Trillanes, nauunawaan ko ang mga NBI. Ayaw yata nilang ipakita yung warrant of arrest. Kasi siguro yon ang instruction sa kanila. Pero mali yung sinasabi nila Cayetano, nila Bato at sa kanila Marcoleta na walang warrant of arrest. Mayroon. Ito yon. Di ba? So pinakita na ngayon ni Trillanes. Si Trillanes talaga ang nagpakita ng warrant of arrest. Pero pinaliwanag niya naman bakit siya ang nagpakita eh. Sabi niya, kasi yung NBI may hawak na ng warrant of arrest. Kaya lang, hindi siguro sila instruksyonado na ilabas na yung warrant of arrest. Siguro hihintayin si Matibag. O kaya lang, masyado nung araw kasi na yon, mayabang nang masyado sila Cayetano. Mayabang na sila Marcoleta, sila Bato. Pinapahiya na nila yung mga NBI eh. Sinasabi nila, wala namang warrant of arrest. Bakit ninyo arestuhin si Bato? Nasaan ang warrant of arrest? Yun. Linabas na ngayon ni Trillanes yung warrant of arrest. O, di ba? Kasi si Trillanes hindi natatakot sa kanila eh.
O napahiya sila ngayon. Mayroon pala talagang warrant of arrest, di ba? Napahiya sila noon. Kala talaga nila walang warrant of arrest. Mayroon, pinakita na ni Trillanes. Saan galing yung warrant of arrest ni Trillanes? Sabi niya, pinahiram sa kanya ng NBI. Pinahiram sa kanya ng NBI. Kaya lang, yung mga NBI, ayaw nilang ilabas yung warrant of arrest nang hindi sila sinasabihan. Siyempre, yung mga nandun kasing NBI, mga tauhan lang. Yung boss nila, si Matibag, wala doon. Siguro susunod na lang si Matibag. Ay, si Trillanes, hindi siya natatakot. Para hindi na makapagyabang sila Bato, sila Marcoleta, kasi mayabang ng masyado ng araw na yon. Sabi nila, illegal itong gagawin kay Bato, wala namang warrant of arrest. O, mayroon. O, pagkatapos nung araw din na yon, kinumpirma na ng ICC. ICC na mismo ang nagkumpirma. Inansil na ng ICC na mayroon ngang warrant of arrest. Actually, ang warrant of arrest, in-issue pala November 6, 2025. Kaya yung unang pag-anunsyo ni Boying Rimulya na mayroon ngang warrant of arrest November 2020, totoo yun. Kaya lang, yung warrant of arrest pala, nakasil pa. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng ilabas. O, kailan inilabas ng ICC na mayroon nga talagang warrant of arrest? Nung May 11 din, nung araw mismo na pinakita na ni Trillanes yung kopya ng warrant of arrest. Napahiya na ngayon sila Marcoleta. Napahiya na sila Bato de la Rosa. Mayroon talaga palang warrant of arrest. Di ba? O, kaya sa totoo lang, kung tinatakot ni Marcoleta si Trillanes, hindi yun. Sabi, hindi naman siya nagsisinungaling. Ano namang kinakatakot ni Trillanes? Hindi naman siya nagsisinungaling. Totoo naman yung sinabi niya na may warrant of arrest niya. Ang mahirap, kung sinabi niya na may warrant of arrest, wala naman. Ay, mayroon. At saka kinumpirma naman ng ICC kaagad ng mismong araw na yon. Ng mismong araw na yon, May 11. O, di ba? O, kaya ano yan? Ngayon, mga kabunyog, tungkol kay Trillanes, mukhang hindi mangyayari na si Trillanes ang magiging DILG secretary. Bakit? Ay kasi narinig ko yung sagot ni PBBM. Tinanong si PBBM doon sa Japan. Papalitan nyo na po ba si DILG Secretary Junvic Rimulya? Ang sagot ni PBBM, hindi. May tiwala pa daw siya kay Junvic Rimulya. So ano na yon? Sa tingin ko, yung sinasabi na si Trillanes ang posibleng maging DILG Secretary o kaya si Benhur Abalos ibabalik, hindi. Nagsalita na si PBBM mismo. May tiwala pa daw siya kay Junvic Rimulya. Sa tingin ko, malakas kasi talaga itong magkapatid na Rimulya kay PBBM. Bakit? Marami rin kasing ginagawa sila Rimulya para kay PBBM. Si Boying lang, grabe ang ginagawa. Yung mga pagkaso dyan sa mga senador na yan. At yung mga si Ombudsman Boying kasi, talagang pag mali, pagkakasuhan, sino ka pa man. O kahit nga si Martin Romualdez, kakasuhan ni Boying. Kahit si Manny Bunuan, kinasuhan. O, kaya, kumbaga, para kay PBBM, malaki ang tinatanaw niyang pagkilala dito sa magkapatid na Rimulya, si Boying at si Junvic. Bagamat si Junvic medyo talaga mahina yung accomplishment, Rimulya yan . Grabe yung tiwala ni PBBM sa magkapatid na Rimulya. Kaya kahit medyo marami ang na humihiling na palitan niya na si Junvic, pero para kay Boying, kasi si Boying naman maganda ang performance, hindi niya aalisin si Junvic. Sabi niya, may tiwala pa rin siya kay Junvic Rimulya, sabi niya. Malungkot lang kasi marami ng kahinaan, mahina itong si Junvic . Kaya lang, ako nasabi ko na rin yan, parang itong si Junvic kasi malakas talaga kay PBBM. Ay si PBBM naman, kapag ka sa kanya, kapag grabe ang tiwala niya sa'yo, hindi ka talaga ilalaglag ni PBBM. Ganon ang attitude ni PBBM. Pagdating sa magkapatid na Rimulya, grabe ang tiwala niya. Kaya lang, ito naman sanang si Junvic, sana naman si Junvic Rimulya, dahil grabe ang tiwala sa kanya ng Pangulo, pakitaan niya naman ang accomplishment.
Hindi yung dahil sa tiwala ng Pangulo, ano na siya, okay na yan kahit wala siyang magawa. Ano na yan eh. Grabe na kasi ang kapalpakan ni Junvic. Sana naman bawiin niya. Yung tiwala sa kanya ng Pangulo, sana naman bawiin niya rin ng akumplisisyento. 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, pagdating kay Trillanes, anong mangyayari kay Trillanes? Mayroong bagong posisyon na inaalok yata kay Trillanes eh. Yung Office of Transnational Crimes. Mga kabunyog, importante din yan. Alam nyo, yung transnational crimes ngayon, yung mga transnational crimes, mga ano yan eh, ang ibig sabihin ng transnational crimes, yan na yung mga kaso na kino-coordinate sa Interpol. Halimbawa, yung tungkol sa ICC, kanino yan kino-coordinate ng Interpol? Di ba kasi ang ICC humingi ng tulong sa Interpol dahil sa mga wanted ng ICC tulad ni Bato de la Rosa. Kung ginawa naman ng ICC, ang Interpol, makikikoordinate yan sa local na counterpart nila. Kung local na counterpart ng Interpol sa Pilipinas ay itong Office or Center for Transnational Crimes. Transnational Crimes. O ngayon, mukhang dyan daw nakikitang ilalagay si Trillanes. Okay na rin yan. Yan naman talaga, magaling ang magiging role dyan ni Trillanes. Kasi yung tungkol sa ICC, sa kanya pa rin yan. Pangalawa, isa pang trabaho ng opisina na yan, yung pag-follow up ng red notice ng Interpol para kay Harry Roque, para kay Saldico. Trabaho rin yan ng opisina na yan, yung Office o Center for Transnational Crimes. Kaya sa totoo lang, malaki rin ang magiging role ni Trillanes kung siya ang hahawak niyan. Kung siya ang maa-appoint yan. Kasi matututukan niya na si Saldico, matututukan niya na si Harry Roque. Yan ang mga hinihintay ng taong bayan eh. Maaresto na si Saldico at maibalik dito. Para mapanagot sa mga krimen niya. Ganun din si Harry Roque kasi masyado nang mayabang. Okay na rin yan sa tingin ko kung talagang doon nakikita si Trillanes. Kung doon nakikita si Trillanes diyan sa Office for Transnational Crimes, malaki rin ang magagawa diyan ni Trillanes. Sa kaya naman talaga yung ginagawa niya halos eh. Nakikipag-coordinate sa Interpol tungkol sa ICC. Kaya lang, ginagawa kasi dati yan ni Trillanes, wala siyang posisyon sa gobyerno, private capacity. Pero ngayon, pag na-appoint na siya diyan sa posisyon na yan, legal na yung kanyang mga gagawin. Hindi na siya maki-question. Hindi na siya maki-question. Kaya mas maganda yan. Mukhang pinag-iisipan na daw, pinag-aaralan na ni PBBM kung i-appoint nga si Trillanes diyan sa pwesto na yan. Actually, hindi na dapat pag-isipan. Kung talagang ayaw ni PBBM na i-give up si Junvic Rimulya, kasi grabe ang tiwala niya, okay, pagbigyan na natin. Pero sana naman si Junvic Rimulya din, gawin niya naman yung trabaho niya. Gawin niya naman yung trabaho niya. At si Trillanes, kung ilalagay doon sa transnational crimes, yung Office of Transnational Crimes, okay na rin yan. Sa tingin ko, gagawin ni Trillanes talaga yan, yung trabaho na yan. Pag nalagay siya dyan, lalong mamumroblema si Bato. Kasi trabaho talaga yan ng office na yan, yung pag-ano kay Bato. Kasi, yung office na yan ng transnational crimes, yan yung local counterpart ng Interpol. Yan nakikipag-coordinate ang Interpol. At yan din yung nakikipag-coordinate sa Interpol tungkol sa mga wanted naman sa Pilipinas. Tulad ni Saldico, ni Harry Roque. Yun. Kaya maganda yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, maganda. At least, kung yan talaga, pwede na rin yan. Pinag-aaralan na rin daw ni Trillanes. Kung tatanggapin niya, may nabasa akong mga posts na dun iniisip si Trillanes na ilagay. Kasi nga, nagsabi na si PBBM, habang nasa Japan, hindi niya papalitan pa si Junvic Rimulya. May tiwala pa daw siya. Mukhang malakas talagang masyado ang mga Rimulya sa Marcos eh. Mga kabunyog? Okay! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.